Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East, partikular na sa bansang Lebanon, nagpahayag ang nasa 1,000 OFW roon ng kanilang pagnanasa na makabalik na sa Pilipinas. Sa bilang na ito, ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, 356 individuals na ang nakauwi ng Pilipinas, samantalang inaasikaso na ng kagawaran ang pag-repatriate sa iba pa. Nauna nang nanawagan ng Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino sa Lebanon na lumikas na habang bukas pa ang mga airport o di naman kaya ay humanap ng ligtas na lugar sa labas ng Beirut, South Lebanon at Bekaa Valley. Sa kabuuan, tinatayang nasa 11,000 ang bilang ng mga Pinoy sa Lebanon, kasama na ang ilang mga undocumented Filipino workers doon. Tiniyak naman ng ahensya na handa sila na tumulong sa paglikas ng mga Pinoy na apektado ng tensyon sa Lebanon. Hataw Balita ngayon. Naghain naman ng formal na protesta ang China laban sa Pilipinas dahil sa hindi umano otorisadong pananatili ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal na isa sa mga lugar sa West Philippine Sea na inaangkin nila. Tinawag ito ng Chinese Foreign Ministry na panghihimasok sa soberanya ng China at paglabag sa Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea at seryosong banta sa kapayapaan sa karagatang sakop umano ng China. Kaya panawagan nila, alisin na ang mga barko ng Pilipinas sa karagatang pag-aari daw ng China. Pero sagot ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Terrella, sa Pilipinas ang Escoda Shoal, kaya may karapatan ang BRP Teresa Magbanwa at iba pang barko ng Pilipinas na manatili roon nang hindi nangangailangan ng permiso sa kahit kaninong bansa. Alinsunod na rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Ang Escoda o sabi na Shoal ay may 75 nautical miles o 140 kilometers lamang na layo sa Palawan at pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Justice na wala silang natatanggap na impormasyon tungkol sa paglalabas umano na International Criminal Court sa Setyembre ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, wala umano sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakatanggap na ng impormasyon ukol dito. Kasunod ito ng pahayag ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na nakatanggap umano siya ng impormasyon na maaaring makapaglabas na ng arrest warrant ang ICC laban sa dating Pangulo at ilang miyembro ng nakaraang administrasyon. Kaugnay ito sa kampanya ng Duterte administration laban sa ilegal na droga na iniuugnay sa extrajudicial killing na tumapos sa buhay ng mahigit 6,000 individual. Gayunman, iginiit ng dating Pangulo na walang karapatan ang ICC na makialam sa isyu ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Maaaring tinututulan ng kampo ni religious group leader Apollo Kibuloy ang hirit ng pulisya na inspeksyonin ng mahigit sa 1,000 pulis ang bawat sulok ng kanilang compound sa Buhangin, Davao City. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, hindi terorista si Kibuloy, kaya hindi kailangan ng sandamakmak na mga pulis. May tuturing din anya itong harassment, kaya hindi nila umano papayagan na mangyari ang sinasabi ng pulisya. Kamakailan, sinabi ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na may impormasyon silang nagtatago lang sa loob ng 30 hektaryang compound si Kibuloy. Why would we allow that to happen? Paano kung hindi na sila aalis? Hindi talaga namin sila i-allow na hindi kami mag-consent na papasok yung 1,000. Grabe naman, 1,000? Oo.
Ano ba si Pastor? Terorista? O, na kailangan mo ng 1,500 na katao. Papasukin nyo kami at ipapahanap ko si Mr. Kibuloy dyan sa loob. Sige, mga tao kung naka-uniforme ng ganitong patrol shirt, unarmed, pagbigyan nyo, hanapin natin si Mr. Kibuloy dyan kung ayaw nyong ibigay ng kusa at dinideny nyo. Because ako'y naniniwala na nandyan sa loob. Hataw Balita ngayon. Pinahanap na ng Department of Justice o DOJ sa National Bureau of Investigation o NBI ang notaryo publiko kung saan sinasabing nanumpa umano si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ayon sa DOJ, nais itong alamin kung ang notary public na pinanumpaan ni Guo ng kanyang counter affidavit ay totoo o gawa-gawa lamang. Maraming araw na rin kasing nagtatago si Guo at huling nakita sa publiko noong una siyang dumalo sa pagdinig sa Senado. Sa kanyang counter affidavit, sinabi ni Guo na hindi na-establish ang kanyang participation sa kriminal o krimeng human trafficking. Hiling nito na i-dismiss o ipawalang bisa ang reklamo. Hanapin yung notaryo at alamin kung humarap talaga sa kanya si Mayor Guo. It was sworn before a notary public. So, yung nakita ko yung copy na to, binigay ko na sa NBI para alamin kung may ganun talagang notaryo publiko na sa Supreme Court. Inaasahang mararamdaman na ang mas madalas at mas malalakas na pagbuhos ng ulan dulot ng La Nina mula sa susunod na buwan ayon sa State Weather Bureau Pag-asa. Kaya naman pinaghahandaan na ng pamahalaan ang mga nasa mababang lugar gaya na lang ng mga nasa Metro Manila na asahan ng posibleng mga pagbaha. Gayun din tinututukan na ng pamahalaan ang mga nasa sektor ng agrikultura na isa sa mga matitinding naapektuhan. Ayon kay Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Presidential Communications Office, Calamities and Disasters, binabantayan din ang posibilidad ng mas mabilis na pagkalat ng mga sakit sa tao at gayon din sa mga alagang hayop gaya na lang ng African Swine Fever o ASF. Dahil dito nananawagan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga checkpoint at pagbabakuna ng mga baboy bago pa magsimula ang La Nina. Hataw Balita ngayon. Bad news naman po para sa mga motorista dahil magkakaroon na pong muli ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, August 20. Batay sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng piso at 10 sentimos hanggang piso at 30 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon naman din ng price hike na aabot sa 90 sentimos hanggang piso at 10 sentimos ang kada litro ng gasolina. Samantalang ang sa kerosene naman, inaasahan ang taas presyo na aabot sa piso hanggang piso at 20 sentimos kada litro. Mamaya, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ito ng pagbabago ng galaw sa presyo ng langis sa international market. Hataw Balita ngayon. Aabot sa 50 billion pesos ang inaasahang pondong makukuha ng Armed Forces of the Philippines para sa kanilang modernization program sa 2025. Ito ay 10 bilyong pisong mas malaki sa pondong natanggap nila noong nakaraang taon. Magagamit ang nasabing budget para mas mapalakas pa ang national defense capabilities ng hukbo ng bansa, lalo na sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel na ang perang kanilang makukuha ay eksklusibong gagamitin para pondohan ang nagpapatuloy na modernization projects ng militar.
Sa ilalim ng revised AFP Modernization Program Law of 2012, ang kalihim ng Department of National Defense ang mamamahala sa pag-release at gayon din sa paggamit ng pondo para sa modernization projects. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pandadawit sa kanyang kapatid at asawa sa kaso ng drug shipment noong 2018. Sinigot din ito ang umuugong na impeachment complaint laban sa kanya. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na may kinalaman sa politika ang pandadawit sa kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio sa kaso ng 6 na bilyong pisong drug shipment noong 2018. Sa isang ambush interview sa Davao City noong Sabado, August 17, sinabi ni VP Sara na political harassment ito sa kanyang pamilya dahil na rin sa timing ng paglabas ng issue. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Ipauubaya na umano niya sa kanyang kapatid at asawa ang pagsagot sa issue. Nauna nang sinabi ni Congressman Paulo Duterte na walang basihan ng mga akusasyon laban sa kanya. Questionable rin anya ang kredibilidad ng testigong nagsalita sa House Quad Committee probe sa drug smuggling issue dahil dati na itong nag-contempt sa Senado dahil sa pagsisinungaling. Samantala, sinagot rin ni VP Duterte ang umuugo ngayong impeachment case laban sa kanya. Anya, inaasahan na niya ito ngunit nananawagan siya sa publiko na maging mapanuri at huwag magpapadala sa mga issue sa politika. Ang impeachment, at naririnig naman namin lagi yon base sa mga sinasabi ng mga kaibigan doon sa loob. Expected na natin yan dahil mainit nga ang politika ngayon dito sa ating bayan. Pero inuulit ko, sana ay hindi madala ang ating mga kababayan sa ingay ng politika. Muli ring sinabi ni VP Sara na hindi na sila nagkakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya hindi niya alam kung ano ang estado ng kanilang ugnayan. Wala akong label sa relationship namin ngayon. Hindi na kami nagkikita, hindi na rin kami nagkakausap. Kamakailan ay nakitang magkakasama sa Davao City sina VP Sara, Congressman Paulo, Mayor Baste at ang kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ina na si Elizabeth Zimmerman. Ayon kay VP Sara, natalakay nila ang planong pagpapadrug test bilang tugon sa mga hamon, ngunit wala umano silang pinag-usapan tungkol sa politika. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Umabot na sa 8 ang naitalang nasawi, samantalang 7 naman ang sugatan sa nangyaring banggaan ng van at delivery truck sa Maharlika Highway sa bayan ng Sariaya, Quezon kahapon. Si Jafet Blaida, humahataw! Hataw Balita ngayon. Hindi na kinayang iwasan ng driver ng delivery truck ang nakasalubong nitong van na umuko pa sa kanyang linya na naging sanhi ng malakas na salpukan nito sa Barangay Santo Cristo, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon, bandang alas 6 ng umaga nitong Linggo, August 18. Mula pa sa Camarines Sur ang van, sakay ang 14 na magkakamag-anak na pauwi ng Maynila kabilang ang driver nito. Sa inisyal na investigasyon ng Sariaya Municipal Police Station, nakatulog ang driver ng van at umuko pa sa kabilang linya kaya bumangga sa kasalubong na truck. Tumilapon ng ilan sa sakay ng van sa kalsada sa lakas ng pagkakabangga. 8 na ang naitalang patay, kabilang ang driver ng van at 2 bata. Sugatan naman ang 6 pa na sakay ng van at nagtamo rin ng mga sugat sa katawan ang nakasalpukang driver ng truck na pawang nasa mga ospital sa bayan ng Sariaya, Candelaria at Lucena City. Ayon sa truck driver, mabagal ang takbo ng kanyang sasakyan dahil kargado at paahon ang kalsada.
samantalang mabilis naman ang ban na nakabanggaan nito. Nagpaalala naman ang Sariaya MPS sa mga biyahero na palaging mag-ingat sa pagbiyahe. Huwag piliting magmaneho kapag inaantok at ugaliing i-check kung nasa kondisyon ang kanilang sasakyan. Japet Cablayda, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sa Pilipinas, may ipinatutupad na batas para sa pagsusuot ng seatbelt. Pero gaano nga ba kahalaga ang pagsusuot ng seatbelt ng isang individual para maiwasan ang fatal o nakamamatay ng mga injury sa isang vehicular accident? Si Lizel Nael, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Ang pagsusuot ng seatbelt ay nakakapagligtas ng buhay. Ilang segundo lang ang kakailanganin upang makapagsuot ng seatbelt ng isang individual, pero dahil sa hindi paggamit ng seatbelt, maaaring magdulot ito ng panghabang buhay na pinsala. Ayon sa isinagawang pag-aaral ng United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, isang tao ang binabawian ng buhay kada 4 na segundo o 2,000 ang nasasawi sa loob lamang ng isang araw. Sa Pilipinas, umiiral ang seatbelt law o ang Republic Act 8750. Sa RA 8750, ang pagbabawal sa mga batang wala pang 6 na taong gulang na paupuin sa front seat ng anumang running motor vehicle kahit na ang mga bata ay naka-seatbelt. Ayon sa World Health Organization, ang paggamit o pagsusuot ng mga child restraint gaya ng car seat at seatbelt ay nagreresulta ng pagbaba ng 70% ang panganib sa pagkamatay ng mga sanggol na nasasangkot sa road crash. Layunin ng batas na mabawasan ang bilang ng injuries at pagkamatay dahil sa road accidents. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtaas ng bilang ng road accidents sa iba't ibang lugar sa bansa. Kaya dapat na mag-ingat at panatilihing nakasuot ng mga protective equipment, lalo na ang seatbelt kung nagmamaneho ng four-wheeled vehicle. Ang seatbelt ay nakakatulong upang maiwasan na yung ulo natin ay dahil sa impact ng pagkakabangga ay maaari kasi ang chances dito kasi ay maaring humataw o humampas yung ulo natin doon sa windshield o kaya yung katawan natin doon sa manibela. Pinaka-common natin dito is yung tinatawag natin na mga internal organ damage. So pwede yung ating heart, yung ating lungs, especially pagka tumama yan sa manibela o sa amang parte ng sasakyan ay maaaring magkaroon ito ng damage at maaari itong mauwi sa respiratory arrest or maaari sa cardiac arrest. In terms naman sa ulo, maaari tayo magkaroon ng tinatawag natin na TBI or traumatic brain injury. At para naman sa mga first aid tips para sa mga ganitong insidente na maaaring gawin, manood sa programang Lifesaver o pumunta sa Facebook page ng Tulong Muna Bago Balita para sa life-saving tips. Lizel Nael, humahataw sa Balita Ngayon. Dalawang senior Hamas militants ang nasawi sa kanilang kotse sa isang West Bank airstrike noong Sabado. Ayon sa Israel, sangkot ang dalawa sa nangyaring pagpatay sa isang Israeli. Mula sa Maine, USA, may humahataw na balita si Lea Salar, live. Hataw Balita Ngayon. Lea, na-identify ba kung sino ang dalawang senior Hamas militants na nasawi sa insidente? Amigo, sa pahayag ng Israel Security Agency at ng Israel Defense Forces, nakilala ang dalawang militante na sina Ahmed Abu Ara at Rafet Dawasi. Kapwa mula sa hilagang distrito ng West Bank sa may Jenin ang mga ito. Naglabas din ng pahayag ang military wing ng Hamas, ang Al-Qassam Brigades, na ipinagluluksa nila ang nangyari sa dalawa. Ayon sa Israel, sangkot ang naturang nasawi sa shooting attack noong nakaraang linggo sa Jordan Valley ng West Bank kung saan nasawi si Jonathan Deutsch. Dagdag nito, nagpaputok ang mga Palestino sa main road ng West Bank noong August 11. Noong araw ding yaon, sinabi ng Al-Qassam Brigades na nabaril ng West Bank-based fighters nila ang isang sundalong Israeli malapit sa Mehola settlement sa Jordan Valley. Matapos noon, nakabalik din umano ang mga ito sa mga base ng ligtas. Ayon sa Hamas, ganti umano ang nangyaring operasyon sa ginawang pagpapasabog ng Israel sa isang paaralan.
dahil umano doon na wala ng tirahan ang mga Palestinong nasa lugar at nasawi ang nasa 70 tao. Balik sa inyo, amigo. Lea, meron bang plano ang ibang bansa ukol sa nangyayari sa Gaza? Amigo, sa isang panibagong pag-uusap ang nakatakbo sa Doha ng Gaza. Amigo? Alright, maraming salamat, Lea Salar mula sa Maine, USA. Hataw Balita ngayon. Nagkaroon ng malawakang pagbaha, power outage at flight delays sa Greater Toronto Area sa Canada dahil sa matinding pagbuhos ng ulan. Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng iba't ibang alerto ng panahon ang Environment Canada noong Sabado, August 17. Kabilang narito ang rainfall at severe thunderstorm watch. Nagkaroon ng matinding pagbaha at pagkawala ng kuryente sa bahagi ng Mississauga, Toronto at North Dumfries Township ng Canada. Nagtamo ng 100 hanggang 200 milimetro ng tubig baha ang Greater Toronto Area dulot ng matinding ulan. Nangailangan ng emergency service sa rehiyon ng Waterloo matapos maranasan ang buhawi sa North Dumfries Township. Wala namang naiulat na nasawi bagamat maraming mga tahanan at negosyo ang napinsala at nawala ng kuryente na umabot sa 3,000 customers sa Greenfield Road ng Air kung saan tumama ang buhawi sa Waterloo. May kinailangang isarang ilang mga daan sanhi ng pagbaha sa Mississauga. Nagkaroon naman ng service interruptions sa Toronto Pearson Airport dahil sa lagay ng panahon na nagdulot ng ground delays at flight diversions. Samantala, patuloy pa ring inaasahan ng pag-ulan hanggang ngayon ayon sa Environment Canada. Kath Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. 36% ang itinaas sa bilang ng short-term visitor arrivals o STVA sa Australia sa financial year 2023 to 2024 kumpara sa financial year 2022 to 2023. Pangunahing dahilan ng pagtungo ng mga turista sa Australia sa nakaraang financial year ay holiday, samantalang pagdalaw sa kaibigan o kamag-anak ang pinakamataas na dahilan ng pagbiyahe sa bansa noong 2022 to 2023. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Bumagsak ang short-term visitor arrivals o STVA sa Australia sa panahon ng pandemic dahil sa ipinatupad na international border restrictions. Sa unti-unting pag-aalis ng travel restrictions mula noong November 1, 2021, unti-unti na ring dumami ang bumibisita sa Australia. Sa ulat ng Australian Bureau of Statistics o ABS, sa pagitan ng July 2023 hanggang June 2024 o financial year 2023-2024 ay umabot sa 7,966,040 ang visitor arrivals sa bansa. Mas mataas ng 36% sa 5,856,440 visitor arrivals na naitala sa naunang financial year. Nanatiling sa New Zealand nanggaling ang pinakamaraming arrivals sa bilang na 1.367 million o 17% na sinundan naman ng visitor arrivals mula sa China, Estados Unidos, United Kingdom at India. Bumalik na bilang nangungunang dahilan ng pagtungo ng mga dayuhan sa Australia ang holiday na nasa 42.7% at sinundan ng pagdalaw sa kaibigan o kamag-anak na nasa 34.4% ng arrivals. Ang iba pang dahilan ay pag-aaral at mga biyaheng may kinalaman sa negosyo at trabaho. Sa panahon ng pandemic ay pansamantalang naungusan ng pagdalaw sa kaibigan o kamag-anak ang holiday bilang pangunahing dahilan ng STVA. Ang karaniwang itinagal ng STVA sa bansa sa pinakahuling financial year ay 12 days, mas mababa sa 2 linggong itinagal noong 2022-2023, bagamat hindi naman malayo sa normal na tagal ng STVA bago ang COVID-19 pandemic. Humaba ang duration of stay ng STVA sa panahon ng travel restrictions na umabot sa 26 days noong 2020-2021, 25 days noong 2021-2022 at 14 days noong 2022-2023.
Samantala, ayon kay Jenny Dobak, Australian Bureau of Statistics, Head of Migration Statistics, mas mataas ng 32% ang bilang ng residents returning from short-term trips noong 2023-2024 kumpara sa 2022-2023 at halos napantayan na ang 2018-2019 pre-COVID volume. Indonesia pa rin ang pangunahing destinasyon ng traveling Australians matapos itong maging top destination sa kauna-unahang pagkakataon noong 2023. Ayon pa kay Ms. Dobak, 87.1% na dahilan ng pagbiyahe ng Australians doon ay holiday. Kabilang din sa top 5 destination countries ng Australians ang New Zealand, USA, Japan at United Kingdom. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Makakalipas ang Memorandum of Understanding ng UNTB, MCGI at Rizal Police Provincial Office, sunod-sunod na ang mga public services ng grupo para sa mga residente sa lalawigan. Nitong Biyernes, muling nagsagawa ng turnover ceremony para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng liwanag sa kanilang mga lugar. Si Jolitz Matangat, humahataw. Nakamulatan ng mga taga-sitio Tilagaan sa San Mateo, Rizal na kapag kumagat na ang dilim, hanggat maaari ay iniiwasan na nila ang lumabas at maglakad sa kalsada. Lalo na kung walang liwanag ng buwan dahil kapag madilim na ang kalsada, alam na nila ang kaakibat nito ay ang panganib na dala ng may madidilim na balak. Ito po kasing lugar na nilagyan natin ay nagkaroon siya ng insidente nung nakaraan na kung saan merong itinapon na patay and merong alleged na muntik na maghahasa. Ang office worker na si Cindy kailangan pang magpasundo sa magulang kapag ginabi na ang uwi mula sa trabaho. Sobrang dilim po kasi dito pala since dito na rin po kasi ako pinanganak and lumaki. So, nasa tapat ka talaga kami ng bundok and ang dilim talaga. Siyempre po, pagka pumapasok din po ako sa office dati, umuwi po ako ng madilim na. Ang nangyayari po is nagpapasundo pa ako sa mama ko po or sa papa ko para na rin po sa safety ko bilang babae. Sa sitio Mamuyaw, Tanay, Rizal, matagal na rin problema ang madilim na kalsada kapag gabi. Dagdag pa sa hirap kapag tuwing umuulan at tumatas ang tubig sa ilog sa kanilang lugar. Mayroon naman silang nadaraan ng alternatibo pero mapanganib sa gabi lalo na kapag walang dala-dalang ilaw. So, yung yung ilog lang natin, yung malaking ilog, kapag kabahay, hindi talaga kami makatawid doon. So, tsaka yung daanan namin sa gilid, sa side cut, doon medyo namumroblema kami gawa ng makipot yung daan. Halos kulang na lang mahulog yung sasakyan. Ang mga sitwasyon na ito ng ating kababayan ang natuklasan ng Rizal Provincial Police Office sa kanilang regular na pagpapatrolya at pakikipag-ugnayan sa kanilang nasasakupan. Kaya naman, bilang magkatuwang sa pagseserbisyo publiko, ang UNTV at Members Church of God International at Rizal Provincial Police ay sama-samang tumugong sa kanilang hinaing. Nasa 172 solar street lights ang pinagtulungan maitayo sa mga madidilim na barangay mula sa 11 munisipalidad sa lalawigan ng Rizal. Malaking tulong lalo-lalo na doon sa may parte na pinaglagyan ng solar light mula doon sa may bangin. Sa may bangin kasi talagang napakadelikado doon. Makikita nyo doon sa unahan, banda-unahan, may bangin doon. Kapag maglalakad kami, pwede kami malaglag doon kung walang ilaw. So, nung nalagyan na ng ilaw, ang ganda na nung aming maliwanag. Yung mga bata na nag-aaral, nag-wifi sa baryo, ay nakakapaglakad sila ng maayos. Malaking bagay po ito na maliwanagan, mabigyan ng ilaw yung madilim na kalsada dito sa sitio Tilagaan at itong Divine Mercy homeowners. Bukod sa solar street lights, binigyan rin ng mga sports materials ang mga kabataan sa Baras, Rizal. Ito ay upang mahikayat sila na mahilig sa sports at mailayo sa masasamang bisyo at kalayawan.
Nagkaloob rin ng communication equipment sa Cardona Rizal PNP. Magagamit nila ito sa pagganap ng kanilang tungkulin lalo na sa panahon ng kalamidad. Pinagkalooban din ng assisted device ang mga kababayan natin nangangailangan ng wheelchair, tungkod at nebulizer. At nasa 400 na free grocery pack sa mga street sweeper at barangay tanod sa Rizal. Jolits Matangat, humahataw sa balita ngayon. Mas mabilis naman na pagtugon sa tawag ng humihingi ng tulong sa anumang klase ng insidente, krimen, aksidente at sakuna. Ito ang maaasahan sa bagong 911 emergency hotline ng Philippine National Police na kanilang ibinida sa isang simulation. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, target ng PNP na makaresponde sa bawat emergency call sa loob lamang ng 3 minuto. At para magawa ito ay makikipagtulungan ng PNP sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Bureau of Fire Protection, MMDA at iba pa. I don't want to make it standard, no? But the standard is always at 3 minutes. That's all the standard. But remember, iba po yung reaction ng pulis eh. It's not how fast, kung nakikita nyo, pagka ganyan nangyayari, meron pa rin kami lockdown. That's how efficient the police. Hindi nyo lang nakikita, but there is an automatic response that we have already ginawa. But ito, pinapakita lang how fast we are, but in a real scenario, mas mabilis pa kami. Yun ang gusto namin. 3 minutes, just ano yan eh. Pero mas mabilis pa in the actual po. Ang 911 system na ito ay mula sa pakikipagtulungan ng isang pribadong kumpanya na siya ring nangasiwa ng 911 system sa Amerika. Hataw Balita ngayon! 2 truck ng baboy ang naharang sa magkaibang checkpoint ng Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry na hinihinalang infected ng sakit na African Swine Fever o ASF. Gabi ng Sabado, August 17, nang maharang ang isang truck sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, lula ng 38 baboy, habang ang isa naman ay sa Malanday sa Valenzuela City na may 11 buhay na baboy. Sa inisyal na investigasyon, napag-alaman na recycled ang dalang local shipping permit o LSP ng isang delivery truck. Ang isa naman ay napansing may clinical signs o sintomas ng ASF ang sakay ng mga baboy. Agad na dinala ang mga ito sa quarantine facility ng BAI upang isailalim sa ASF testing. Kaugnay nito ay mas hinigpitan pa ng DA ang pagbabantay sa mga checkpoint sa Metro Manila upang walang maipuslit na ASF-infected na baboy sa mga pamilihan sa Central at Northern Luzon. Kanselado ang klase sa ilang lungsod at bayan sa lalawigan ng Batangas dahil sa muling paglabas ng volcanic smog o BAG mula sa Bulkang Taal. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita ngayon! Nagkansela na ng klase ang mga paaralan sa ilang bayan at syudad sa Batangas ngayong araw, August 19, dahil sa patuloy na paglabas ng smog sa Bulkang Taal. Ilang mga residente sa Laurel, Batangas ang nakaamoy ng masangsang na amoy dahil sa volcanic smog. Bunsod nito, nag-anunsyo na ng walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan ang mga bayan ng Nasugbu at Balete at lungsod ng Santo Tomas at Tanawan. Samantala, kanselado naman ang klase ng lahat ng antas sa public school sa bayan ng San Luis, habang sa bayan ng Laurel, Batangas ay free school hanggang senior high school ng public and private schools ang may class suspension.
Kahapon, August 18, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuga ng volcanic smog o VOG ng Bulkang Taal na may kasamang sulfur dioxide o asupre. Kaya naman pati ang mga kalusugan ng mga residenteng malapit sa bulkan ay naaapektuhan na rin. Ang volcanic smog o VOG ay isang uri ng mapanganib na gas at maliliit na particulate matter na ibinubuga ng Taal Volcano. Payo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOC sa publiko na limitahan ang exposure sa Taal Volcano Island para di malanghap ang volcanic smog o VOG. Nakahanda naman ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Batangas sa pamamahagi ng N95 face mask sa mga apektadong lugar ng volcanic smog. Batay sa monitoring ng PHIVOC kahapon, umabot sa 3,355 tons ng sulfur dioxide ang namataan sa Taal Volcano Island. Sa ngayon, nananatili pa rin na nasa alert level 1 ang Bulkang Taal. Ari Silvestre, humahataw sa balita ngayon. Naiulat ang namataang oil spill sa baybayin ng Caribbean Sea sa Venezuela. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Coz, live. Hataw Balita ngayon. Hello Jeffrey, kumusta na? Saan ba nanggaling ang naiulat na oil spill na ito? Marie, pinaniniwala ang nanggaling sa El Palito Refinery ang namataang oil spill sa Caribbean Sea sa North Central Coast ng Venezuela. Ang El Palito Refinery na may kapasidad na magproseso ng nasa 146,000 barrels ng crude oil araw-araw ay sinasabing pinakamaliit na oil refining complex sa Venezuela at matatagpuan sa munisipalidad ng Puerto Cabello sa baybayin ng Central State ng Carabobo. Inilabas ni biologist Eduardo Klein ang mga satellite image na nagpapakita ng langis na nasa 225 square kilometers sa Gulf Triste na sumasakop na rin sa Morocco, national park na kilala sa beaches at mangroves nito. Balik sa iyo, Marie. Jeffrey, isa pa naman to sa magagandang karagatan. May reaksyon na ba ang mga otoridad patungkol dito? Yes, Maria, nagsagawa na ang Venezuela's opposition-run Congress ng investigasyon dito sa oil spill na continuous na nagpupulyot sa palm line nitong beaches along sa South American nations ng Caribbean coast. Ayon kay Legislator Maria Gabriela Hernandez noong Miyerkules. At ang mga otoridad ay nagsimula na rin ng kanilang clean up dito sa oil slick na nasa Falcon State. Ngunit hindi pa nila sinabi kung magkano ang tinatayang gagastusin, Marie. Jeffrey, sige, makikibalita kami dahil syempre gusto natin mas madaling malinis itong parte na ito ng karagatan. Salamat Jeffrey Cos mula naman sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Isang bagong road policing investment program sa New Zealand ang inilabas ng gobyerno nito upang mapaigting ang kaligtasan sa mga kalsada ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo kahapon, August 18, ni New Zealand Transport Minister Simeon Brown ang bagong 1.3 billion road policing investment program o RPIP na inaasahang maipatutupad sa taong 2024 hanggang 2027. Ang New Zealand ang isa sa mga bansa na may pinakamataas na motor vehicle death rates sa OECD o Organization for Economic Cooperation and Development, na kung saan isa ang karaniwang namamatay at 7 naman ang lubhang nasusugatan sa kalsada bawat araw. Alcohol at drugs naman ang mga pangunahing dahilan ng mga nakamamatay na aksidente sa mga kalsada sa New Zealand, kung saan halos 30% ng naitalang road deaths noong 2019 hanggang 2022 ay dahil sa mga nagmamaneho na may impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Layunin ng programang ito na mapaigting ang kaligtasan sa mga kalsada sa pamamagitan ng pagbibigay tugon ng pulisya sa mga oras, pag-uugali ng mga nagmamaneho at lugar kung saan may pinakamataas na panganib sa mga kalsada.
Kasama sa programang ito ang pagtaas ng roadside alcohol breath test target sa 3.3 million na test kada taon ang dapat maisagawa, na kung saan 65% ng nasabing test ay gagawin sa high o extreme alcohol risk times. Pagtutuunan din ng programang ito ang speed offenses sa mga kalsada. Bukod sa mga ito, binibigyang prioridad din ng nasabing programa ang pagpapatupad ng mga patakaran sa tamang paggamit ng mga seatbelt at child restraints, komersyal na sasakyan at sa mga distracted drivers tulad ng mga gumagamit ng cellphones habang nagmamaneho. Ayon kay Brown, ang pagpapatupad ng makatwiran at praktikal na target lalo na sa mga nagmamaneho sa ilalim ng impluensya ng alcohol at drugs ay upang maialis ang mga nasabing uri ng mga drivers para mapabuti at mapanatiling kaligtasan sa mga kalsada ng bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. So naging bagyo na nga yung low pressure area na ating minomonitor kahapon. Nandito siya huling namataan 640 kilometers northeast ng Itbayat sa Batanes. Mula sa pagiging tropical depression kagabi, ito ay naging isang tropical storm kaninang madaling araw at ang kanyang lakas ay nasa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at magbugso ng hanggang 80 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos ang bagyong si Dindo sa napatungo dito sa may palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Ang kanyang direksyon ay pahilagang silangan at ang kanyang bilis ay nasa 10 kilometers per hour. Sa ngayon, wala namang direktang epekto itong bagyong Dindo sa anumang bahagi na ating bansa at patuloy ang nakakaapekto itong southwest monsoon o habagat, partikular na dito sa may northern Luzon. So inasa natin ngayong araw, malaki yung chance na ng mga pag-ulan dulot ng habagat at hindi ng bagyong Dindo, no? Partikular na dito sa may area ng Batanes at Babuyan Island. Sa lalabing bahagi ng ating bansa, makikita nyo, lalo na sa may bahagi ng Mindanao, generally fair weather tayo sa malaking bahagi nating kapuluan, pero asahan pa rin natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Muli, posible na nga lumabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyong Dindo ngayong umaga. Narito yung track ng bagyong Dindo na huli nga nating namataan. Dito malapit na sa may boundary ng Philippine Area of Responsibility. Between 5 a.m. today hanggang mamayang alas 8 na umaga, posibleng nasa labas na ito ng PAR. At mamayang 2 p.m. ang ating base sa ating forecast track na sa 760 kilometers na ito northeast ng Itbayat sa Batanes. At bukas, nasa may mahigit 1,000 kilometro na ito north-northeast sa extreme northern Luzon. At dahil nga malayo itong bagyong Dindo sa ating bansa, wala tayong nakataas na anumang tropical cyclone warning signal sa anumang bahagi na ating kapuluan at wala rin umuli itong direktang epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Hindi rin niya masyadong napapalakas ang hanging habagat. Kadalasan kasi yung mga bagyo na nasa typhoon category at ito yung nagpapalakas ng habagat. Sa ngayon, nasa tropical storm category pa lamang itong bagyong si Dindo. Wala rin tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya ligtas naman pumalawat ang mga sakyang pandagat kahit na ang malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Iba yung pag-ingat na lamang kapag meron tayong thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon ng ating karagatan. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 127, talatang 13. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon, at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-19 sa buwan ng Agosto 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning,
August 19, 2024. Mula naman po rito sa Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Ako naman si Abby Valdez mula sa Dallas, Texas. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.